sa ating mga puso. Ito po yung banal na Espiritu. Kaya po ngayon, nakakausap na natin ang Holy Spirit. Anong oras man na gusto natin siyang kausapin, ang Panginoon, madali po. Kasi nandito po siya. Pero ang sabi po ng Biblia, meron palang peligro. Paano kapag yung mga puso natin, yung tahanan, wala pala siyang laman? So, magbibigay po ako ng isang verse. Babasahin ko po, Tagalog. Ang sabi po sa Matthew 12:43 to 45. Kapag ang isang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ito po yung kapag tayo nagsisi, no? Nagbago tayo, yung po mga bad spirits, maalis po sa katawan natin yan. Yung puso po natin, lumilinis yan. Tapos po, ito ay dumagaan sa mga tuyong lugar na naghahanap ng kapahingahan at hindi susukuhan. So yung po mga evil spirits na umalis sa atin, naghahanap sila ng lugar na pwede nilang masilungan o mapahinga sila pero wala po. Kaya, pagkatapos ay sinasabi ito, babalik ako sa bahay na aking iniwan. Ang babalikan po niya, yung iniwan niya, ikaw. Pagdating dito, nasumpungan nito ang bahay na walang tao. Yung po ng ating mga tahanan, wala silang laman. So, anong gagawin niya? Sige po, upo po tayo. Walang tao, yung tahanan, walis na malinis at maayos. Yung pong puso, malinis, nawalisan, maayos, pero wala siyang laman. Ano ang gagawin ng evil spirits, ng mga espiritu? Pagkatapos ay pumunta ito at may kasamang 7 pang espiritu na masasama kaysa sa kanya. At sila ay pumasok at nanirahan doon. Kung ipapaliwanag ko po ito, yung pong tahanan na walang laman, malinis siya, maayos, pero walang laman, ito po yung tayo, na tumanggap kay Kristo, tinanggal natin ang mga kasalanan ng mga bisyo, tinanggal na yan, pero wala po tayong ginawa. Hindi po natin hinayaan na mamuhay ang banal na espiritu sa atin. Kaya yung po mga bad spirits na umalis, anong ginawa nila? Naisipan nilang bumalik. Balik tayo, sabi nila, kasi maganda doon. At sa kanilang pagbabalik, nakita nila na wala itong laman. Empty. Madali sila makapasok, walang gwardiya. Kasi po, wala yung presensya ni Kristo doon. At ang ginawa ng banal ng espiritu ito, nagsama po siya ng 7 pang masasamang espiritu. At sila ay pumasok. Tayo po yun. Kapag nagpabaya tayo, hindi natin hinayaan na mamuhay, manahan ang banal na espiritu, pwede po tayong balikan ng mga masasamang espiritu muli. Ano po yung mga evil spirits na yan? Ito po yung ating mga bisyo. Kung dati, ikaw ay inggitera, isa kang chismosa, isa kang sinungaling na tao, talagang masama kang tao. Sa pagbabalik mo niya, mas grabe ka. So, yung kung ating magiging karakter, magiging masama po tayo ulit. Ito po ang sinasabi na mayroong peligro ang ating mga tahanan kapag wala siyang laman. Kailangan daw po nandun lagi ang presensya ng Panginoon. Naunawaan po natin? Amen. Ipinagmamalaki ng marami sa atin ang pagkakaroon ng malinis na tahanan. O nga naman, pag sabi natin, hindi na ako gumagawa ng kasalanan, wala na akong bisyo. Nagmamalaki po tayo, di ba? Dati siguro ako may hindi na. Dati, nanginginom ako, ngayon hindi na. Nagmamalaki po tayo. Pero hindi daw po sapat yan. Sabi ng Biblia, ngunit nagbabala si Jesus ng isang tahanan ay maaaring malinis ngunit walang laman. Hindi po pwede yung ating puso, wala siyang laman. Wala yung presensya ni Kristo.
Hindi po natin pwede ipagmalaking, wala na akong bisyo. Kaya ano, kung wala kang bisyo, kung wala naman si Kristo sa puso mo, wala rin pong kwenta. Madali po tayong pasukin ng kalaban kapag walang gwardya. At si Kristo lang ang pwedeng maging gwardya ng mga tahanan natin. Ito po yung ating mga puso. Ang problema ay hindi lamang kung ano ang inalis. Inaalis natin yung ating kasalanan, yung lumang gawin natin. Ang magiging problema natin kung sino yung lumipat sa ating tahanan. Kung bumalik tayo, sino yung lumipat? Ito po yung mas mga masahol pang espiritu. Mga bad spirits na nagkaroon ng pagkakataon ng pumasok. Dahil po, hindi po sinabi inalagaan. Isa po tumanggap na tayo. Akala natin sapat na yung pagtanggap. Wala na po tayong pakialam, nagiging complacent tayo, nagiging pabaya tayo. Naunawaan po ba natin? Amen. Marami pong Kristiyano na pag tumanggap sila, akala nila yun na. Tumanggap na ako, ligtas na ako, yun na yun. Mali po yun. Kapag tinanggap natin si Kristo, meron po tayong dapat na gagawin. Dapat po, pagyamanin natin, in-nurture natin yung pagpasok ng banal na Espiritu sa ating mga vessels, sa ating puso. Kasi po ito yung dwelling place ni God. Dito siya titira, dito siya mananahan. Kaya kailangan po yung mga puso natin. Hindi lang po siya malinis, kailangan po punong-puno siya ng banal na Espiritu. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Ang isang tahanan o puso na walang laman ay nag-iiwan ng puwang para sa kaaway na bumalik ng mas malakas. Kapag po tayo, sabi din ng Biblia, pag nagpabaya tayo, ang mangyayari po, mas marami pang espiritu masasama na pwedeng pumasok sa atin. Napasin niyo po ba? Pag minsan wala tayong ginagawa, yung pag-iisip natin, yung idol tayo, ang daming iba't ibang masasamang ideya na pumapasok sa atin. Minsan ayaw mo mag-isip ng masama sa kapwa mo, nag-iisip mo, di ba? Minsan yung pinagbabawal ng Panginoon, pumapasok dito. Minsan may lumalabas na hindi maganda sa bibig natin. Kasi po minsan nagpapabaya tayo. Nagiging complacent. Nakokontento tayo. Akala natin, perfecto na tayo. Akala natin, sapat na yung tinanggap natin si Kristo. Humingi tayo ng tawad. Meron pa po palang kulang doon. Kailangan alagaan natin ang banal na Espiritu, yung presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Tandaan po natin, hindi pwedeng mabuhay o manahan ang presensya ng Diyos kapag marumi yung puso natin. So maliban sa malinis na puso, kailangan po yung ang ating pagpapahalaga sa Diyos, nandyan lagi. Siya po lagi ang number 1 sa puso natin. Amen po ba? Amen. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Actually po, ginawa ko po madali yung mensahe natin para po lahat tayo maunawaan natin at pag uwi natin, makapag-gulay-gulay po tayo. Madali lang po ito. Wala mang 30 minutes, tapos ako. Ito po mga puntos natin. Ang una, an empty home is not a safe home. Kapag yung ating puso, yung ating tahanan, no, the dwelling place of God, empty siya, hindi daw siya safe. Ano po ibig sabihin nun? Kahit na nililinis siya, kahit na malinis siya, no, at maayos, pero kapag wala po siyang laman, pag wala ang Panginoon, madali po siyang pasukin ng kalaban. Bakit? Napaka-vulnerable, napakahina po. Nagiging mahina tayo. Kasi kapag wala ang presensya ng Panginoon, madaling tayong matukso. Minsan sabi mo ayoko na magsugal, pero dahil wala yung presensya ng Panginoon, niyaya ka ng kapitbahay mo. Bingo tayo noon. Ako lagi ako nananalo, gabi na sasabihin. O kaya, mag-betting tayo. O kaya, magsugal tayo. Alam niyo po, madali po tayong matukso. Bakit? Kasi po pag wala ang Holy Spirit, mahina po tayo.
Minsan, may asawa kang tao, makibatan ka lang. Iba na yung ano mo, iisip mo. Di po ba? Akala mo, gusto ka na. Alam po ninyo, ito, gawa-gawa po ng kalaban yan. Kasi gusto ng kalaban talaga na mapakso tayo. Mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya ingatan po natin yung ating tahanan, yung puso natin. Ang sabi po rito, isang pamilya o puso na hindi po puno o filled ni Kristo, no? Ito po ang madaling inaatake ng kalaban. Meron po tayong illustration dito. Hindi po ba pag umaayos tayo ng bahay natin, pinakakalak natin ang bahay natin? Pinakakakandado natin? Kami po, dami namin lock. Sa gate namin, nalalaki ng padlock, pati sa bahay. Meron pa kami CCTV, takot kami na merong pumasok na ibang tao. Kasi pag di nakapasok, hindi mo na makakabol yun eh. Nakapasok na. Pero, dito po sa atin, ano po ang ginagawa? Pag sabi po, ang isang tahanan na iniwan, malinis nga siya, pero iniwan natin na walang laman at nakabukas. Dito ba, dami taong papasok? Subukan nyo, Sister Princess, iwan nyo nakabukas yan. Tignan nyo, wala pang 1 minuto or 2 minuto, meron na dyan maaari-alibin. Dito ba? Kasi meron silang kaparaanan para magpunta. Kasi hindi siya sarado eh. Ganyan din po yung kalaban. Pag nakakita siya ng siwang, no? Iniwan natin na bukas yung mga pintuan ng ating puso. Papasok po yan, yung mga kalaban na yan. Hindi lang siya 1, 2, 7 na mas grabe. Lahat po ng kasalanan nandito na. Pag nagkaroon po ng foothold, yung Diablo, si Satanas sa buhay natin, ang hirap po tanggalin. Naniniwala po ba tayo? Amen. Subukan yung papasukin ng isang pali sa Satanas dyan. Tignan natin kung makakalabas pa siya agad. Mahihirapan po tayo. Kaya minsan, ang hirap po magbalik loob sa Panginoon. Kapag po ang kalaban na dito na, nalahan na siya. Gusto mo man magbalik, laging may sagabal. Gusto mo mag-church, ano sasabihin niya? Ay, wag! Huwag ka na mag-church, maganda yung magpasyal ka na lang. Linggo naman, magpahinga ka. Umuulan po. Umuulan, huwag ka na lumabas, mababasa ka. Di ba? Yan ang mga naririnig natin, gawa-gawa po ng talaga yan. Kaya huwag po natin hayaan na bukas yung ating mga pintuan. Dahil marami ang kalaban na papasok. So ano po dapat natin gawin? Hindi daw po sapat na itigil natin yung mga bagay na masasama na ginagawa natin. Kung dati, siguro ka, stop mo. Hindi daw po enough yun, hindi sapat. Ano daw ang dapat natin gawin? Ang sabi po dito, dapat punuin natin ang ating mga tahanan ng presensya ng Panginoon, ang kanyang mga salita at ng panalangin. Alam po ninyo, Brother Adan, natutuwa po kami, Sister Lourdes, na pinapagamit niyo po itong bahay ninyo. Every time nandito po tayo, nararamdaman po natin ang blessing ng Panginoon. Wala pong kalaban na pwedeng pumasok dito. Kasi po, nananahan ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Hayaan nyo lang po ang ganitong gawain, mga kapatid. Kasi po, blessing po ito, pagpapala ng Panginoon. Kami po, na-experience namin sa bahay namin sa Savannah. 2 taon po. Every Sunday, 5 p.m., naggaganyan po kami. Pati mga guest namin, yung mga nag-attend, pinag-dinner pa namin, 2 taon po. Ang bahay po namin, puno ng pagpapala. Meron po mga problema, pero hindi mo po mararamdaman. Bakit po? Kasi po yung pong kapayapaan ng Panginoon, yung pong mararamdaman natin. Totoo po yan, based po sa experience namin. Dahil po namin problema ni Pastor. Noong panahon na yon, mga 2012, 2013, ito po, medyo bata-bata pa kami, pero hindi po namin naramdaman kasi po, inuna namin ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit na po ano pa, kahit bumabagyo pa. Hindi ko alam po na ikwento na ni Pastor sa inyo nagpupunta kami sa Magalang, nakamotor lang po kami. May dala-dala kami pansit,
Kami nagpupunta doon ng layo, kami pa yung nagpapakain. May dala-dala pa kami gitara, kahit hindi ako marunong ako ng gitara. Ang layo po nun sa San Isidro. Aabutan kami ng malakas na ulan, maniwala kayo, naliligo kami. Tapos sasalilong lang po kami. Pagkatapos ng tuloy na naman kami, nakamotor lang po kami. Pero hindi po namin naramdaman na mayroong delikado nun. Tuloy-tuloy lang po kami kasi ang focus namin si Kristo po. Gusto namin maglingkod sa Panginoon. At hindi po kami nag-fail. Wala pong nasayang sa ginawa namin. Sabi nga ni Lord, your labor is not in vain. Marami pong ginawang pagpapala ang Panginoon. Naniwala po kayo. Hindi lang po sa amin, lalo na po sa mga anak namin. Ang bindes po ng Panginoon yung mga anak namin. Ang saya po, ang saya po. Masaya po kapag nandito tayo sa piling ng Panginoon. Pangalawang puntos po. Ang sabi, an empty home becomes a target. Target po ng kalaban kapag walang laman yung ating mga tahanan. Ano po sinasabi rito? Kapag empty po, kapag yung bumalik na espiritu, nakita niyang walang gwardya. Wala palang may-ari dito. Sige nga, walang presensya ang Panginoon. Madali po siyang papasukan. So, dito po nagsisimula. Satan looks for empty places where he can dwell. Naghahanap po ng lugar na walang laman si Satanas. Katulad po ng sabi sa 1 Peter 5:8. Sabi po dito, si Satanas daw para siyang leon na nakukulong na gusto niyang sagpangin ang mga taong makikita niya. Kaya po nagdodobo tayo ng kalaban ngayon. Lahat, napapansin niyo po ba anong ginagawa ni Satanas? Nakakalungkot po kasi pati mga bata ngayon, inaatake na ni Satanas. Sa panahon po nito ngayon at ng panahon natin, mga kapatid, tayo po may edad na, kahit kayo sister, ang mga anak po, marespeto, magalang. Ngayon po may oras na kung hindi natin binabantayan ang mga anak natin. Hindi na po sila marunong respeto sa matatanda. Napansin niyo po ba? Nung mag-pandemic, nag-iba yung pananaw ng mga bata. Wala na silang pakialam. Minsan hindi na marunong mag-dress. Ang mga estudyante, ganyan din po. Para po estudyante, minsan hindi mo alam kinakain kanila ng buo. Mahirap po. Mahirap ang pagtuturo ngayon. Mahirap ang makisalamuha sa mga bata. Kaya tayo po may kakayahan para yung mga anak natin, alagaan natin habang may panahon pa po. Palakihin po natin sila ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga anak namin, kaya po lang, ano po yan, hindi ko gusto kakakalain na habang kami ay nag-a-attend ng service sa CMI, yung pong dalawang anak ko, sinasabay namin Sunday school namin. Hindi ko alam na yung pag-Sunday school nila sa akin, parang sinasama ko lang para hindi sila istorbo, hindi sila nakakagulo. Meron po palang impact yan. Sa kanilang pagtanda, hindi po nila kinalimutan ng Panginoon. Nakita niyo po yung anak ko nag-keyboard. Hanggang ngayon po, yung po natutunan niya, pagiging Kristiyano, dala-dala po niya. Kahit na po yung anak kong panganay, ganun din. Marunong po silang magmahal sa Panginoon at sa magulang at sa kapwa. Kaya po, so wala pong sayang mga kapatid. Sister Princess, natutuwa ako yung mga anak na nag-a-attend. Nagtuturo ka pa man din. Maganda pong ehemplo yan. Sana po, pati po sila sister, yung mga anak nila po pag Sunday school yun. Yes? Okay? So ano po sabi dito? Families without Christ's Lordship are targets for division, addiction, anger, and brokenness. Napapansin niyo po pa mga pamilya ngayon, nagkakaroon. Dati pag sinabing pamilya, talagang very close po sila, yung kanilang moral values, buo-buo. Ngayon po, kahit may pamilya, parang nasasapawan na ng pera ang pamilya ng mga bagay na material. Minsan kahit yung anak mo hindi maganda yung ginagawa, basta nakakapagbigay ng pera, minsan kahit lang. Minsan yung tatay kahit nakapero siyang number 1, number 2, number 3, basta nakakapagbigay sa mga anak sa pamilya, okay na rin po. Ano po ba yun? Hindi po, di ba? Pero ang kalaban, si Satanas, yan po ang target niya. So sige,
integridad ninyo. Kayo po, napakauso yan sa ating sistema. Ating mga politiko, di po ba? Ano pong marine. Habang yung mga tao nalulunod sa baha. Sila nagpapakasasa, natutulog sa pera. Magtakin mo, 594,000 na bill para lang sa kinain. Ano ba yan? Dapat ka rin lang mapapalo. Ayun. Ang Diyos ang bahala. Vengeance is mine, sabi ni God. Pero totoo po yan. Sobra na po. Sabi nga ni Pastor, ang gagante para sa atin, ang Panginoon. Kahit hindi natin sila panalangin, si God ang bahala. Basta tayo po, hindi po tayo sa tamang daan. Amen po ba? Amen. Amen. So nakikita po natin ang nangyayari sa mga pamilya. Nawawag po mangyari sa mga pamilya natin. Masarap po ng pamilya natin kahit eksakto lang tayo nakakaraos ng 3 beses na maghapon. Basta po, buo tayo. Yung po ating moral values nakikita natin, may sasa pamuhay, at hindi tayo pababayaan ni God. Yun lang po mahalaga. Kahit kailan, hindi po nagpabaya ang Panginoon, maniwala kayo. Tanungin ko po kayo, dumating na ba ng huli ang Panginoon sa buhay niyo? Hindi pa. Was there a time na dumating siya ng huli? Tapos sa iba tanghalian, hindi ka pa kumakain? Hapunan na, hindi ka pa kumain? Meron po bang ganyang ganap? Wala din po ba? Kahit wala kang pagkain, may kakapo, may magdadala ng pagkain sa'yo. Isa wala kang pambayad ng tuition ng anak mo, meron na pala nagbayad ng angel sa tuition fee niya. Totoo po yan. Hindi po dumarating ng huling Panginoon. Amen. Basta po manatili tayo sa kanyang kalooban. Manatiliin po natin ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Ito po. So, kailangan daw po, yung pong palitan daw po natin ng pag-worship, ng pagmamahal, at Christ-centered values, yung ating pamilya. Huwag lang natin tanggalin huwag hindi rin pagtanggal sa mga bagay na masasama. No, yung mga gawi. Kundi po, dapat daw maging Christ-centered. Dapat si Kristo po yung focus natin. Dapat po, matuto tayong mag-worship kay Lord bilang pamilya. Ang sarap po kahit na 5 minuto lang, buong pamilya, mag-group po kayo, mag-pray kayo. Sa oras ng pagkain po, huwag po kayong kakain, hindi kayo nag-pray ng maiksing panalangin. Pasalamat po sa Panginoon kasi meron tayong kinakain. Gawin po natin habit yun. Misal, tanghalian, hapunan. Kung meron pa tayo extra time, kahit tayo lang po, kausapin natin ng Panginoon. Huliin po natin siya. Pangatlo po, malapit na po ang pagkatapos na. An empty home leads to a worse condition. Ibig sabihin nito, kapag daw walang naman yung ating puso, mas magiging grabe yung magiging kondisyon. Bakit? Ang papasok dito, mga bad spirits na mas wicked. Masamang mga espiritu. Kung dati, natanggal mo na yung bisyo mo, pero nagpabaya ka, hindi mo inalaga ng Espiritu Santo, magkakaroon po ng pagkakataon ng kalaban na papasok. Kaya minsan, nagbabackslide na tayo eh. Hindi ka na makabalik. Pinakamahirap po yung mag-backslide ka. Pag tumalikod ka sa Panginoon, tapos gusto mong bumalik, hindi, parang nahihiya ka kung meron kang guilt feeling. Minsan parang napapasok ka na. Kaya huwag po natin kayaan yun. Mga kapatid, lahat po tayo kailangan natin ng Panginoon. Hindi po natin alam, baka bukas na yung darating ng Panginoon. Paano pag hindi tayo handa? Hindi po ba? Kailangan po lagi tayo handa. Ano man ang dumating, alam natin kung saan tayo mapupunta. Without Christ filling the home, the enemy returns with greater force. So kailangan talaga si Kristo ang mag-fulfill sa ating buhay. Ang sabi po rito, ito po mahalaga po ito. May mga tao daw, some people's lives get worse after temporary reform because they never truly surrendered to Christ. Meron po ba sa atin na nung tinanggap natin si Kristo, biro-biro lang, hindi tayo seryoso, emotional lang tayo,
napasunod tayo sa katabi natin. Meron po bang ganyan? Mga kapatid, sana po wala. Kasi kung hindi po totoo ang pagtanggap natin kay Kristo, mas madali po tayong magapit ng kalaban. Napakapalad po natin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanggapin siya. Hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng ganyang oportunidad. Kaya sabi, ang pagbabago, kung wala talagang tunay na kaayusan ng pagbabago, ito po ay magiging distraction lang. Ito ay magdudulot lang, kabuluhan lang sa ating mga buhay-buhay. So, ano po dapat natin gawin? Huwag na tayo makontento sa moral at malinis na tahanan. Hanapin daw po natin si Kristo para siya ang magpuno sa ating mga tahanan, sa ating mga puso. So ano daw po ang dapat natin gawin? Ito na po yung panguli natin, pero mahalaga po ito. Nakakasunod po kayo? Naliwanag po ba? Amen. O, pinag-pray ko po ito kasi mahirap. Kung paano kung gusto matuto, mga estudyante, pag nagtuturo ako, ganun din po pinag-pray ko ay God. Gusto ko, maunawaan po natin kung ano man ang ipapasabi ng Panginoon sa oras na ito. Una po, ano daw ang dapat natin gawin para ma-overcome natin? Una daw, prayer in the home. Ugalin po natin na tayo, sa araw-araw magkaroon po tayo ng daily practice. Kaya po ba natin gawin yan? Amen. Siguro po, simulan natin ngayong gabi, kahit na po kung meron kayo dalawang anak, ay ayun po sila. Kahit ang 5 minutes lang po, ipakita po natin sa Panginoon na meron tayong pagmamalasakit sa binigay niyang tahanan na gusto natin siyang maghari. Kaya po, hindi naman kailangan mahabang panalangin eh. Kahit na po maiksi lang, okay na. Pangalawa po, sabi nga magkaroon tayo ng Bible reading and devotion. Kung wala po tayong Biblia, sigurado meron tayong cellphone. Ang mga cellphones, meron na pong Bible ngayon. Pwede po magbasa tayo ng isang verse, mag-pray po tayo sa Holy Spirit, ay paliwanag niya sa atin, at ibahagi po natin sa ating mga pamilya. Kaya po, mag-pray ang pamilya, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Pangatlo po, ito po, madali lang ito. Kung meron kayong ganyang TV, makinig po tayo ng mga worship songs. Siguro kahit na ilang minuto lang sa maghapon, para po yung ating spirito, lift up naman. Pag nakarinig po tayo ng mga awitin, mga papuri songs, sigurado po, gagaan ang pakiramdam natin. At ang tahanan natin, mapupuno po ng presensya ng Diyos. Ang apat po, ito, Christ-centered relationships, no? Dapat matuto tayong magpatawad, matuto tayong magmahal, at maglingkod. Nakakalungkot po kung alam natin paglingkuran yun lang pamilya natin. Sabi nga, dapat daw, ang ano natin, pag naglilingkod tayo, gamitin natin yung word na joy. Una, maglingkod tayo kay Jesus. Pangalawa, sa ating kapwa. Huli po yung sarili natin. Yan po. Unahin po natin si Kristo at ang ating kapwa. Sabi nga sa Biblia, sa Luke, whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Kung ano yung ginagawa natin sa pinakaaba natin, kapwa, yun daw ginawa natin kay Kristo. Kung gusto po natin maglingkod kay Kristo, gawin po natin sa ating kapwa. Maglingkod po tayo sa kanila. Kung mahal natin si Kristo, hindi naman natin siya nakikita, kasi sabi natin, di gawin natin sa ating kapwa, mahalin po natin sila. Ano man ang kanilang estado, maging pinakaaba sila, kahit pulubi sila, kahit na ano pa kanilang religion, kailangan po mahalin natin sila. At ang paglingkod. Huwag po natin kalimutan ang maglingkod at magpatawad sa ating kapwa. Huwag po natin sabihin na, I can forgive but I can't forget. Maraming tao po, ang taas ng pride. Gusto nila, sige, papatawarin na kita. Pero hindi makakalimutan.
Wala pong patawad pag gano'n. Pag nagpatawad tayo, kalimutan po natin lahat. Di po ba? Nandun po yung pagpapala kapag nagpatawad tayo at pinalimutan natin. Paano mo lang nangyari? Kasi hindi po tayo nagpatawad pag hindi po tayo nakalimot. And then, eto po ang pinakauli. Dapat po meron tayong regular na fellowship with the church. Yung po mga kapwa natin, mga katulad dito. Huwag po natin hayaan na magkaroon ng spiritual isolation. Yung pagkatapos mo sa church, uwi ka na. Dapat po nakikipag-halubilo tayo. Bakit? Kapag po nakikipag-fellowship tayo, sabi nga kapag merong ang kasimbala, yung baga. Kapag merong baga, di ba? Yung merong apoy. Ningas. Hinas. Di ba pag magkakasama yan, malakas po. Pero kung iwan mo siya mag-isa, mamamatay siya. Ganon din po tayo. Kailangan po makipag-fellowship tayo sa ating kapwa. Nang sa ganon, lumago po tayo. Ito na lang ginagawa natin. No? Nagsishare po tayo. Binabahagi po namin para po kayo lumago. Amen po ba? Amen. Amen.